ngayon, ito po 'no, yung request po o hamon ng, ni Congressman Dalipe na yung mga senador daw ay, ngayon pa lang magpahayag na kung sila ba ay pro-Chacha. Ano yung stand nila sa charter change. Binasura po ng mga senador 'no. Pag-usapan din po natin ito po sinabi ni, First Lady Lisa Marcos na wala raw po, pag-usapan din po natin ito pong, ah, patutunayan po natin na yung kabugukan po ng mga, naninisi sa mga Duterte diyan po sa naganap 'no. Kasi may mga bago na pong, lumabas na po yung UP Nova 'no, yung ah, University of the Philippines, NOA. Sila po pinag-aaralan po nitong mga NOAA yung ano, yung danger, yung ng mga, malalakas na pag-ulan 'no, at mape-present po sa'tin na hindi po totoo na si Pulong po ang may dahilan kung bakit bumaha po sa dalawang rehiyon diyan sa may Mindanao. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Alam po ninyo, ito po, unahin na natin to si First Lady. Maganda naman yung gusto niyang sabihin, no? Basahin po natin. Hindi na po uso ang paninira, hindi na po uso ang pambabatikos at mga salitang napakasakit. Hindi gano'n ang Pilipino, rich or poor, may class naman tayo ng kaunti. Okay, wala pong problema dun sa class, no? Pero yung pagkakasabi niyo po ng may class, ano po 'yan, anti-mahirap po 'yan, eh, 'no? Hindi po namin naunawaan 'pag sinabing class. Kasi actually, yung salitang may class naman, 'di ba? Inuuri niyo na yung tao niyan, mahirap. Mahirap kasi kayo kaya ganyan, eh. Anyways, ayoko po kayong, pulaan dahil sa pagkakasabi niyo. Siguro yung mensahe 'no, mensahe ni First Lady, unawain natin. Alam po ninyo, First Lady, masarap pong pakinggan 'yan, pero sana nauuna na hindi po mga vlogger niyong may kahinaan po yung lahat 'no. Hindi po lahat ng vlogger, ilang vlogger po 'yan. Mas maganda siguro yung ilang vlogger na nagtatali-talinuhan, pero mga bugok. Dapat po sila nangunguna diyan na sumunod sa inyo 'no. Nasaktan po kami tuwing tatawaging si Digong, Maudigong 'no, pang-insulto po 'yun sa aming, pangulo, sa pangulo ng Pilipinas. Kasi ang sinasabi nila, ano, 'di ba? Ang sinasabi, si Digong ay under ng, China 'no. Parang walang kakayahan si Tatay Digong na patakbuhin yung Pilipinas kung hindi dahil sa China, et cetera, 'no? 6 na taon na naglingkod ng tapat yung aming presidente. Sana magsimula sa mga supporter po ninyo yung sinasabi ninyo. Anyway, pero alam niyo po, masakit pong tanggapin 'yan, pero ganyan po talaga yung demokrasya. Hindi po pupuwedeng walang batikusan. Hindi na po demokrasya 'yun kung aayon lang ang lahat ng tao, 'no? Normal po sa demokrasya na 'pag yung mamamayan ay may nakikitang pagkakamali, halimbawa po eto kitang-kita naman natin, 'no, na yung PI na 'yan, yung, People's Initiative, halata namang hindi po People's Initiative, kundi Politicians' Initiative. Hindi po pupuwedeng hindi kumibo ang mamamayan. Normal po 'yan sa isang demokratikong bansa. Kung ayaw niyo po ng batikusan, yung mga diktador po, 'di ba? Mga diktador lang po yung makakaisip. Kahit nga po sa panahon ni Tatay Digong, hinahayaan niya lang po. Pero may karapatan din, 'no? Kayo po may karapatan po kayong sumagot. Katulad po ni Tatay Digong noon. Si Tatay Digong nga 6 na taon. Kauupo-upo pa lang, hindi pa po nag-iinit ng puwesto, may bumabatikos na, eh. Kauupo pa lang ni Pangulong Duterte no'n, may Aus Duterte na, eh.
'di po ba? Pero hindi po niya pinakulong si Leni, hindi po niya ginawa ng ibang kaso po yung kay De Lima, may kaso talaga. Si Trillanes nakita niyo naman hindi naman nakulong. Lahat ng bumabatikos, si Kiko, si Leni, lahat po ng bumabatikos hindi naman napapakulong. Normal po sa demokrasya yung mga may kumokontra, yung may bumabatikos. Sa mga diktadorya lang po bawal bumatikos. Kaya lang pagkakaiba po ni Pangulong Duterte, sinasagot niya yung mga batikos sa kanya kaya naliliwanagan kaming mga tao. Yun po ang isa sa kinabilib namin kay Pangulong Duterte. Pag binabatikos po siya, hindi po siya nananahimik lang at hinahayaan lang na lumipas, no? Lilipas din yung batikos na yan, hindi po. Sinasagot po na ni Pangulong Duterte kaya mahal na mahal namin siya. Hindi po kami nalilito, no? Pag binatikos siya, sasagutin. Kaya First Lady, normal po yung okay, punta na po tayo rito sa iba pa. Sundan po natin tong talakayan natin, no? Ito po si Dalipe, natatandaan nyo, mga ilang kahapon yata o nung isang araw, galit na galit, no? Galit na galit si Dalipe. Sabi niya, kailangan kasi dinedelay daw ng mga senador alam niyo po ang pinalalabas nila. Dito ko nahihiwagaan. Ang pinalalabas nitong mga congressman at mga nagsusulong ng tiyatya, parang hindi uusad ang Pilipinas kung hindi tayo magtiyatya. Hindi uusad ang Pilipinas kung hindi natin babaguhin ang konstitusyon. Umusad sana ang Pilipinas kung tinuloy-tuloy lang natin, kung may continuity. Di ba? Huwag niyo pong isisi sa hindi pagpapasa ng tiyatya. Kahit po yan, kahit baguhin pa natin yung konstitusyon, ang mga uupo po sa gobyerno, kayo-kayo pa din. Ibig nyo sabihin, may tiyatya na, magbago na tayo lahat. Ibig nyo sabihin, yung magnanakaw na politiko, pag naipasa yung tiyatya, magbabago bigla. Pareho lang po yan, hanggat kayo-kayo pa rin na nakaupo dyan. Di po ba? Ang kinakailangan po nating mga pinuno, yung nasa pinuno po yan, hindi po yung si Pangulong Duterte nga, ito rin yung ginamit na konstitusyon, tumino naman ng Pilipinas. Okay. Sabi ni Dalipe, noong nakaraang araw o kahapon, diner niya, no, sabi niya sa mga senador, matagal na sa inyo hindi natutuloy yung pagkakaroon ng tiyatya, no? Matagal na pagdating sa Senado, pinipigilan ng mga senador. Kaya hinahamon ko yung mga senador, ngayon pa lang daw, sabihin na nila kung sila ba ay pro-tiyatya o hindi. Para malaman daw ng mamamayan, yung mga boboto, sila na raw mamimili kung sila ba. Yan po, no? Galit na galit si Dalipe. With full of emotion yung panawagan niya sa mga senador. Ito po ang sagot ng mga senador. No? Sinagot na po si Dalipe. Una, maganda yung sagot dito ni Villanueva. Who is he? Sabi niya, sino siya? Hindi ka pala kilala, Congressman Dalipe. Ang lakas ng loob mo na, no? Ayun, talagang yun po, bagamat bastos pong pakinggan, sino ka naman? Parang sinabi ni Senator Villanueva, sino ka naman? Bakit mo kami, yun po yung keyword dun. Bakit? Alam nyo, ngayon lang po sa history po ng Congress, ngayon lang po ako nakarinig ng mga congressman na inuutusan yung mga senador.
Never pa po nangyari yan sa history ng Pilipinas. Hindi ko po minamaliit yung mga congressman. Pero sa boto na lang po, yung mandate ng tao. Yung kulelat pong senador, 15 million. Ilan po yung boto ng pinakamataas na congressman? Baka 200,000, wala pong 1,000,000. No? Sa mandate po ng tao, mas mataas talaga yung binigay. Tapos sasabihin nyo po na uutusan nyo yung mga senador na ganito gawin nila. For the first time, ngayon lang pong Congress na to, nakikita natin na mas makapangyarihan yung mga congressman kaysa sa mga senador. Matatapang naman pagdating sa mga, ang tatapang naman po pagdating po sa mga hearing, Senate hearing. Akala mo mga akusado lahat eh. Pagbibintangan na corrupt kayo, kahit walang ebidensya. Ganito uso sa Senado eh. Corrupt kayo, patunayan mo next meeting na hindi ka corrupt. Siya na nag-akusa, ang magpapatunay pa, si Tulfo na yung nag-akusa na corrupt si Galvez. Si Galvez pa yung magsasabi, magpapatunay na hindi siya corrupt. Walang walang binibigay Anyways, ang tatapang nyo individually, pero kayang-kaya kayong duruin ng mga congressman. Ang lalakas ng loob. Parang nahihinaan po tayo. Kinwestiyon po nila yung remarks ni Dalipe. Sabi po ni Angara, how can senators lay down their positions when the hearing have just begun, where we can listen to experts? Hindi pa po sila nagsisimula ng hearing. Ang lagi pong sinasabi nitong mga congressman, tapos na kami. Tapos na kami. Nagtrabaho kasi kami. Hindi po. Tapos na kayo dahil kung ano yung sinabi ng inyong speaker, sunod lang kayo. Malaki po pagkakaiba. Pag ikaw po, binoto ka ng 15 million, hindi lang po yung speaker, yung Senate President, may pananagutan ka sa mga taong bumoto sa iyo. Kinakailangan yung makinig. Nakuha niyo po yung pagkakaiba? Yung kayo distrito lang kung ilan lang yung bumoto sa inyo, ang dali po nun Ito po, buong Pilipinas po, kinakailangan nilang pakinggan. Yan po pagkakaiba ng senador at congressman. Sa mandate ng mga tao na kayong mga yan. Hindi pa nga nagsisimula gusto nyo may posisyon na agad. Po ang sinabi, sino naman to nagsabi na to? Isn't that how laws are drafted? By first listening, then debating? Kinakailangan mo muna makinig, tapos magdebate bago kayo bumoto? Gusto ni Dalipe, magpahayag na kayo ba ay pro-chacha o anti-chacha para alam na raw ng taong bayan. Bago maka-arrive, sabi po ni Angara, bago maka-arrive sa isang posisyon, kinakailangan mo munang pakinggan yung mga panig. Kinakailangan mo mag-isip. Magdebate kayo bago nyo. Ayun po yung katotohanan, no? Congressman Dalipe. Kaya kanila binabara. Parang sinabi ni huyo. Huyo ka sa Senado. Kung dyan sa House of Representatives, ikaw ang isa sa pinaka malaking tao dyan. Kinikilala ka ng mga congressman. Pagdating sa Senado, huyo ka. Hindi po ako yun, Huwag kayo magalit sa... Si Senator Villanueva po yan. Okay. Sabi mo naman po ni Senator Go, tinanong niya si Dalipe, why would you compel the senator to speak? What would happen to the senator participating in discussion? He would now become biased. Please respect the senator's position on this matter. Takang-taka nga ako sa inyo. Kayo pa nakikiusap. Please respect. Inuutusan kayo. Sa mga panahon ni
Manong Johnny Enrile yan. Diyos ko. Makakatikim yung mga congressman na yan. Okay. At this stage that we are listening to experts and other resource persons, we should be allowed to keep an open mind. Otherwise, what is then the point of all these consultations if we have already made up our minds at this time? It's pointless because we'll eventually get there in formal official way. Ayan po. So sa madaling salita, wag nyo po silang pakialaman. No, may sarili pong mga kung naiinip po kayo, wala po tayong magagawa. Hinahabol kasi nila eh. May hinahabol silang deadline eh. Hindi ko alam kung hinahabol nila na mauna tong Chacha bago yung election. Kasi gusto nila, isa yan po sa gusto nilang pag-usapan eh. Yung extension ng kanilang termino. Ang dami na pong congressman yung pumuna dyan na bakit yung mga senador hanggang 12 years. Bakit sila? Ilang term ba yung mga congressman? 3? 9 years lang? Yun po yung problema eh, no? Alam na alam po naming mga mamamayan kung ano po balak nyo kaya kayo magtsatsacha. Kasi po kung economic, pwede nyo na pong i-amend na lang. Anyways, discarding nyo yan. Basta manunood kami, no? Pag nakita namin na ang tunguhin ng inyong pagtsatsacha ay para sa kapakanan ninyo, para mag-extend ang inyong mga kapangyarihan, mangangampanya kami ng no to Chacha. Ito po banaw po na yung kinakampanya nila ngayon, economic provision yung babaguhin. No, ulitin ko economic provision po yung babaguhin ayon sa kanila. Pero once po na ang mga binago sa Chacha ay kasama yung mga term limit nila o pagbabago ng magkakaroon ng prime minister, hindi po nararapat kasi tatanggalin nyo eh. Tatanggalin nyo si Sara Duterte na makapamuno eh. Okay. Punta na po tayo. Lumilinaw na po. Yung pong UP NOAA, ito po, mga eksperto po to ng University of the Philippines. Meron po silang project. Tinitrace po nila yung mga, kasi madalas po sa ating bumagyo, madalas po yung mga sakuna. Yan po yung mga landslide, tsaka yung mga pagbaha, no? Maganda po yung paliwanag. Makinig po kayo. Lalo na sa mga vlogger na hinahanap yung mga Duterte nung bumabaha. Napapakita lang kung gaano kayo kabugok eh. Alam nyo, ang dami nyo pinapahamak ng mga tao eh. Pinapahamak nyo yung mga viewers nyo. No? Hindi nyo inaalam, basta na lang. May 51 billion. Sasagutin rin natin na yan. Lahat, paulit-ulit tayo dyan. Okay. Alam nyo, yung UP NOAA, pinag-aaralan nila pati po yung patak ng ulan. Gaano kalaki. Doon po sa naganap na landslide sa pagbaha dyan, hindi po kasalanan niya ni Pulong. Wala po sila nakitang Pulong. 2 region po. Si Pulong, isang distrito lang sa Davao City. No? Sana naunawaan nyo. Okay. Dito muna tayo. Para malinaw din po sa atin yung paliwanag. Sobrang dami po ng ulan na binagsak nung panahon na yan. Ako po, saksi ako eh. Walang tigil ang ulan eh. Tumigil lang no rally. Pinagbigyan lang magsalita si Pangulong Duterte. Sabi po na UP NOAA, UP po to hindi po to kakampi ng mga Duterte. Kaya nangyari yan, grabe talaga dahil prone talaga yan sa landslide yung area na yun. Yung may natabunan po na na bus, prone na sila sa landslide tapos nag-uulan. Hinalimbawa po yung para kang nagbuo ng kastilyong buhangin. Para natututo rin tayo sa siyensya dito. Pag dumami po yung ulan, alam niyo po ba kung gaano karami yung ulan? Record po. Every 75 years lang ganun karami yung ulan sa parte na yan.
Every 75 years. So, yung nasaksihan po ng UP NOAA, yung dami ng binuhos na ulan sa partikular na rehiyon na yan, last 75 years pa, ganun po katagal. Talagang gigibain po yung magkakaroon po talaga ng mga landslide. Talagang babaha po talaga kasi pinakamaraming volume na yan, last 75 years pa, nagkaroon ng ganyang karaming pag-ulan. O nauunawaan nyo, hindi po yung si Pulong ang may kasalanan, hindi po mga Duterte ang may kasalanan kaya may baha. Record breaking. Nasaksihan yung ganyang karaming ulan 75 years ago pa. Inuulit-ulit ko kasi mahina umintindi yung mga vlogger eh. Madali pang kausap yung mga tao eh. Bintang. Wala naman kayong binibintang talaga eh. Alam nyo, real talk po, kung talagang gusto nyo, yung gobyerno po, yung mga congressman, lahat po na resources meron kayo para i-research kung meron talagang katiwalian. Kahit nga po wala kayong resources eh. Simple lang. COA report lang. Yung bago kayo mag-akusa sa mga Duterte, mag-COA report lang kayo. Kumuha kayo sa COA. Alam niyo po, kahit hindi po ako nagre-research sa COA, paano ko po natiyak na wala pong anomalya yung 51 billion na yan? Kung may anomalya po yan, pumuputak na po si Representative Franz Castro, si Raulo Manuel, at saka po si Brosas. Pumuputak na po yan. O sila Migs Nograles, bumabanat na yan. Kung merong anomalya sila nakikita. Wala po silang nakikitang anomalya. Kung walang anomalya, mag-create ng sitwasyon na parang may anomalya. Parang yung confidential fund ni Sara Duterte. Walang anomalya, lumabas na yung report ng COA, wala pong anomalya sa report. Kaya nga tahimik sila lahat eh. Naalala nyo nung kainitan na kunwari may pinalalabas silang may anomalya kunwari? Di ba ang ingay nila, sinasabi pa nila, imbestigahan to ng COA, imbestigahan to ng COA. O ngayon po, naglabas na yung COA, bakit wala sa inyong umiimik? Bakit ni isang congressman, ni isang mga politiko, at maski ang press, bakit hindi nyo sabihin na walang anomalya yung confidential fund ni Sara Duterte? Hindi nila sasabihin yan. Dahil ang gusto nila, 21 billion, ang laki ng budget ni Pulong. Sino nagkumpirma na budget yan ni Pulong? DPWH. Eh di budget yan ng DPWH. Pwede bang ikumpirma ng DPWH yung budget ng congressman? Hindi. Ang kaya lang ikumpirma ng DPWH, budget nila. So budget yan ng DPWH doon sa lugar ni Pulong. Naintindihan po ba ninyo yung ginagawa nila? Nag-create po sila ng usapin out of nothing. Di ba may kanta dyan? Making something out of nothing at all. At tatawagin nilang love. Happy Valentine's po sa inyong lahat. Ganun lang po yun. Matatalino yung mga vlogger nyo, di ba? Matatalino yung mga politikong anti-Duterte. Bakit ni isa sa kanila walang maglabas na may anomalya yung sinasabi nilang pondo? Wala naman kasi. Di ba? Si Franz Castro ba mauunahan nyo pa sa paglalabas ng anomalya? Eh di sinasayawan na sana tayo ni si Raulo Manuel at saka ni Brosas. Eh si Brosas nga kahit yung mga Facebook at YouTube gustong alam po nila. Ngayon, yung mga nakikinig dito, yung mga nakalubog lang dyan, tanungin nyo yung mga paborito nyong vlogger.
Oh, alam ko yung mga nakalubog dito mga maliliit na vlogger, eh. Tanungin yung mga Panginoon yung vlogger. Ano ba yung sinasabi ni Badong na wala palang anomalya yung 51 billion? Magkukuwento yung mga yan, magmamarunong, 'di ba? Wala naman talagang maipapakita sa inyo na COA report, walang maipapakita sa inyo na, ah, balita o pag-aaral na may anomalya talaga. Kasi madadali po kayong paikutin lahat. Okey. Ano pa ba? Teka lang, baka meron pa tayong nakalimutan dito. Sayang din naman ang topic. Pasensya na kayo, ginabi na naman tayo, eh, nakakatulog, eh. Lagi uy, bakit gano'n? Kung kailan ako mag-ano na nasira, bumigay na yata yung aking ano, laptop. Okey lang yan Prof, sleep is for the strong. Sino si Bukbok Jared? Alam ko meron pa rito, eh. Saglit lang, huwag kayong mainip, titignan lang natin yung kodigo. El Nino at tsaka low pressure area. Ay, eto pa po. Habang busy po sila sa tiyatya, napakinggan ko po rito sa ano, sa, TV Patrol. El Nino po ng, yung Meralco po nila na mataas yung presyo ng bigas, kuryente natin, tataasan na naman po tayo ngayon. Tapos El Nino po tayo. Yun yung problema natin, El Nino, 'no? Ngayon, imbes po na paghandaan 'yan, very busy po ang ating pamahalaan. Dito po sila nakatutok ngayon sa tiyatya. Ano po sabi sa El Nino? Putya, wala na ang pinag-uusapan na rasyunan na ng tubig. Sana 'wag naman, pero 'yan na nga na-reconnect. Sisilip lang po tayo baka may nakakalimutan tayo. Minsan na may magagandang topic akong nakakalimutan, eh. Si Trillanes po 'no, eto po, dito siguro natin tatapusin. Sabi ni Trillanes, "Chill lang, ICC arrest warrant coming when least expected." Ang tindi 'no, akala mo talaga alam mo bakit ganyan si Trillanes? Gusto po niyang, gusto po niyang sabihin na siya po ay, may silbi yung alam niyo yun? Napatunayan na po na hindi dadakipin ng ating PNP si Pangulong Duterte kahit po mag-issue ng warrant of arrest. Pero bakit po pinanghawakan niya ni Trillanes? Kasi inutunan niya, inuto nila yung mga biktima, di umano ng war on drugs para sa kanya maniwala. Yung mga nagsampa po katulad nila Kian De Los Santos, De Los Reyes ba o De Los Santos, nakakuha na po ng katarungan. Pero yung mga nayakag nila na magsampa ng reklamo sa ICC at hindi sa local court, wala pa rin. Yan po ang ating topic. Pwede na po tayong magkomento. Pwede na po kayong magtanong. Wala akong nabasa sa Facebook. Pasensya na po.